Magkamano ka ah. Nanuno ka. Oh, aray, aray, aray. Loko ka, nanuno ka. Nanuno ka. Yun mga kaputingting, sa magandang hapon sa inyong lahat. Welcome ulit dito sa ating YouTube channel. So for today's video, ito medyo makalat dito sa ating likuran ngayon dahil meron tayong bagong hakot na panambak. Ayan, para dito sa medyo malalim na part ng ating lupa, no, para kahit papaano magpantay ng konti. Ayan, no, kaya makalat na naman dito yung mga kahoy na pinagsunugan. Ayan, mga nakakalat pa. So ikakalat ko muna to. Siguro bukas ko na ikakalat to. Bukas na natin papantayin itong bagong hakot na to. Ayan, kaya makalat na naman dito sa likuran natin. Bukod dyan, ayan, may mga nakakalat pambuho ron sa lupa doon. Ayan, kasi sinisimulan ko ng gumawa ng breeding pen para sa mga manok natin. Kasi yung mga manok natin iba-ibang lahi na ngayon. Meron tayong BA o Black Australorp, tsaka Rhode Island Red. Ayun pa yung mga Buff Orpington natin, di ba? So hindi tayo makakapag-breed ngayon ng mga naka-range yung mga alaga natin dito sa likuran, kaya kailangan talaga ng breeding pen natin, no? So eto na nga yung ginagawa nating breeding pen. Ayan, so dito tayo gumawa sa mga lumang loft natin para hindi na masyado maging matrabaho yung paggawa ng mga kulungan natin dito. So ayan, dito sa ginagawa natin na to, halos matapos ko na kasi nasarahan ko na nga yung side na to. Ayan, no? So sarado na dito, tapos ayan, may yero na sa baba. So kawayan and yero, no, para matibay, kasi kung kawayan din hanggang sa lupa madaling mabulok kapag nakadikit sa lupa yung mga kahoy, di ba? Lalo na kapag kawayan na ganyan. Kaya nilagyan natin ng yero sa pinaka ibaba para matibay. Yan, di ba? So itong isang breeding pen na to, halos patapos na nga siya kasi konti na lang, no? So pinto na lang ang kulang nito. Tapos yung kaprasong butas pa dito sa side na to. So napakaliit na lang yan, dali lang takpan yan, di ba? Nasa sulok naman na. So madali nang gawa ng paraan yan. So ayan nga, isang breeding pen na ginagawa natin. So kailangan kasi natin at least dalawa sa ngayon na breeding pen, kasi meron tayong dalawang matured na breeders. Ito yung Rhode Island Red natin, naka rooster. Ito yung naka survive nating aray-aray, ano, naka range na ulit siya. Yan, ito yung papares natin. Ito, naka-cross na to sa vintage. Tignan niyo yung paa niya. Medyo mailap lang. Medyo mailap yung manok natin. Pero ayun, yung paa niya. Diba? Nakita niyo ba? Medyo sunog na mais yung datingan nung paa ng hen natin. So yun yung isa sa mga palatandaan ng mga vintage line na Rhode Island Red. Tapos ito pa, yung mga BA natin, Black Australorp. So ano na to? Ready to breed. No, breeder na nga talaga to eh. Ayan, no? Saka yung rooster natin doon. So baka itong dalawa na to yung unang ma-breed natin yung Black Australorp, kasi marami tayong na-breed na Rhode Island Red, di ba? Kaya unahin na natin yung para masubukan naman natin yung BA. Ayan, tapos yung isa pa natin gagawing breeding pen dito naman sa kabila na to. Ayan, tanggalin ko muna yung mga nakakalat. Makalat dito, ayan, kasi gumagawa nga ako ng kulungan. Di pa ako nakakapagligpit. So yung isa pa nating pen na gagawin dito naman sa kabila. Ayan. So bali itong mayero na to, i-extend ko yan hanggang dito para lumaki, kasi kung ito lang gagamitin nating pen, napakaliit lang, di ba? Tapos yung magiging pinto nun ay dito sa side na to. Ayan, dito yung magiging main door kung saan pwede tayong pumasok, no? Tapos i-extend na nga lang natin ito hanggang dito para lumuwag naman. Yan, tsaka para naaarawan yung manok dito sa side na to. So yung yero i-extend natin para hindi maiiputan ng mga kalapate, yung mga warriors natin, kasi katapat ng bilaran nila yung extension natin dito. Yan, so hindi naman sila matataihan kasi nga lalagyan natin extension yung pinakabubungan, pati dito na nasa ilalim ng lumang lock. Ayan, yung ginagawa natin dito, ilalagyan na lang natin to ng poop tray, itong ilalim ng lumang loft na to. So ngayon naman wala naman nakalagay dito, pero bala ko ang gawing lalagyan ng mga stock bird na hen ng mga warriors natin. So bago ko pa man lagyan, uunahin ko ng lagyan ng poop tray para in case man na magkaroon ng laman to, safe yung mga breeders natin na manok na hindi maiputan, kasi baka maiputan sila naman, tsaka yung mga kainan, di ba? So lalagyan natin ng poop tray yan, kaya huwag kayong mag-alala.
safe na safe yung mga breeders na isasalang natin dito. Ayan, tapos dito sa gitna wala naman mauhulugan dito kasi hindi na nila katapat to, tsaka yung isa pang gagawin natin doon hindi na katapat. Ayan, bali nakailag yung dalawang breeding pen natin. Ito lang talaga kailangan ng poop tray, itong isang kulungan na to. Ayan, so siguro bukas baka matapos ko na tong isa kasi natakpan ko na dito sa side na to. So pintuan na lang naman, madali na lang yan, maliit na pinto lang. So simple lang, basta makagawa lang tayo ng breeding pen. Ayan, para makapaglagay na tayo dito ng manok. Siguro baka yung BA yung lagay natin dito para maisalang kaagad natin yung mga BA. Ayan, masubok natin yung incubator, pwede tayo magsalang kaagad ng itlog ng mga BA dun. So eto, magpapakain muna tayo dito ng mga manok natin. Ang pinapakain ko sa kanila ngayon, eto, pinerment na feeds. Ayan, no? Nakita nyo, bumubula-bula pa, diba? Kagabi pa naka-ferment to. Ang pinampe-ferment ko, syempre, Daddy Butingtings probiotics natin. So bumili kasi ako ng mixed feeds, galing pa to ng Mexico, Pampanga. Etong feeds na binili natin, para medyo makatipid tayo ng konti. 50 kilos yung dami ng feeds na binili natin. So pang matagalan na. Siguro abuti na 3 buwan to. Ayan, so ang ginagawa kong diskarte, pine-ferment ko. Ayan, nilalagyan ko ng probiotics sa gabi, tapos papakain ko sa umaga hanggang hapon na. So 4 na takal lang, tapos lumulobo dahil nga naka-ferment siya sa probiotics natin. So ito pinapakain ko ngayon sa mga manok natin at gustong gusto naman nila. Tingnan nyo Whoop! Tatapon. Yan gustong gusto nitong Black Astrolord natin. Pati yung hen natin nakikikain doon. Nilulusot na yung ulo, pero kumakain din siya doon. Doon natin pinapakain sa kabila to. Yan, pakainin muna natin yung mga manok natin. Yan, pati mga bibi natin gustong gusto etong pinerment na feeds. So mura to nabili natin kasi isang sako lang nasa 650. Murang-mura, ang dami na nun, 50 kilos. Ayan gustong-gusto ng mga manok natin, diba? Fermented pa yan, kaya talagang healthy. Pero ako na lang nag-ferment yan. So dry ito nung binili ko, tapos sa gabi nga nilalagyan ko ng probiotics para mamaga, lumobo. Kain. Ito pa. Ayun, namulundag na sa gutom. Ayan, sige kain. Gusto nila yung binili natin feeds Sakto-sakto, mura lang, makakatipid tayo dito sa nabili natin. Sige kain. Magkamano ka nanuno ka aray. Loko ka, nanuno ka. Tapang pala itong loko na ito, nanuno ka nanunugod yung bagong RIR natin dun Ito, gustong gusto rin ng mga Buff Orpington natin yung nabili nating feeds. Ayan So mas gusto nila nung pinerment ko kasi sinubukan kong ibigay ng dry. Medyo ma-powder kasi itong nabili natin Ayan. So naiiwan yung powder nung hindi ko pa pinerment. Pero nung sinubukan kong fermented yung kinain o yung binibigay kong pagkain nila, inuubos. Ayun katulad dun inuubos na ng mga itik natin dun. Kaya na kayo dun. Ubusan kayo. Gusto naman nila diba? Ayan diba? Gustong-gusto ng mga manok natin yung fermented feeds gamit yung Daddy Butingtings probiotics natin. Sige, kain. Yung mga sirama naman natin, eto nandito pa rin sa kulungan na to, kaso naiba yung pwesto. Ayan, wala na dito sa gilid na to kasi nagkakaroon ng renovation dito sa kabilang bahay. So nagpaparenovate yata sila ng bahay nila. Sana all nakapagpa-renovate ng bahay. Kaya inalis muna natin sila dyan kasi baka tamaan sila. So wala na rin yung mga Rhode Island Red natin doon na sisiw. Yan, inalis muna natin yung mga kulungan dito sa side na to para makapag-give tayo ng way sa construction dito sa kabila. Kaso meron tayong lumilimlim dito Ayan
Mabuti na lang nandito na lang siya sa pinakadulong basket. Ayan, nasilungan pa ng konti na nakalawit na yero dito. Sana hindi umulan ng malakas kasi pag umulan ng malakas sigurado mababasa to, no? Tapos ito na yung mga Rhode Island Red natin na sisiw. Ayan o, mga pang range na. Yung pa yung Buff Orpington na bigay ni Sir JR. Ayan, malalaki na itong mga sisiw natin. So sinubukan ko lang pakawalan ngayong hapon. Pero kukulong ko din yan, no? Yan, tinignan ko lang kung pwede na talaga pang range. So ayan, malaki na. Pwede na talagang pang range yung mga sisiw natin. Yan, pero hindi ko pa pakakawalan to. Next month pa, para sigurado tayo. Maganda yung ganito nakalaki. Pero hindi na sila nagkakalayo ng size, no? Ito 3 months na to. Ito siguro going 2.5 months. Ayan, mas bata ng konti yung mga RIR natin dito sa bigay ni Sir JR na Buff Orpington. Ayan, pero konting difference lang, no? Siguro by next month talagang ready na etong mga manok natin na pakawalan dun sa range. Ayan. At saka bago natin pakawalan to, dapat yung mga breeders natin ng Rhode Island Red tsaka mga BA talagang mga naka-breeding pen na, kasi medyo aggressive din yung mga matured, so baka mabuli etong mga sisiw natin. Kawawa naman, di ba? Ayan. So sana itong mga to hindi na madisgrasya ng mga aso. Wag naman sana makapasok ulit yun. Pero pinaka-safety na natin yung pwedeng mga daanan o yung mga dinaanan nila nung una. Talagang sinisigurado ko ngayon na hindi na sila pwedeng makabalik pa dito sa loob natin, no? Para safe naman yung mga bagong alaga natin, lalo na itong mga to. So ito yung mga first time ko na na-breed na mga Rhode Island Red, diba? Laking hirap din ang pag-aalaga dito. Araw-araw pinapakain mo. Umulan, bumagyo, kahit sobrang init, hindi pwedeng hindi pakainin kasi walang magpapakain sa kanila, diba? So yun nga pala yung kulungan nila. Binaba natin kasi nga may ginagawa dun sa kabila. Ayan. So pamaya-maya isisilong ko din to. Tinignan ko lang kung ano itsura nila sa range. Ayan, ready na, nangangalkal na ng lupa, naghahanap na ng bulate yung mga sisiw natin dito. So sana dire-diretso na yung paglaki nitong mga sisiw natin. Eh, no? Nagsasabong pa yung dalawang lalaki. Meron tayong dalawang lalaki dito, no? Yung mga dalawang paa. Kasi ito medyo maputi ang paa nitong dalawang hen natin. Ayan, kita na yung gender eh. Ayan, no? Kita na yung gender. Tignan nyo yung palong, maliit lang. Itong dalawa, ayan, no? Medyo malaking palong ng dalawa nating sisiw dito. Ayan, no? Gagandang tignan ng mga manok natin kapag nakakawala na. Pero sa susunod na buwan na lang para mas sigurado tayo. Ayan, tapos yung iba pa nating mga sisiw, eto mga naghihintay na ng mga patuka. Nagugutom na, oras na hapon na eh. Pero ay nag-vlog muna tayo. Ayan, ito medyo matagal pa to, siguro mga 1.5 buwan pa natin bago pwedeng ma-arrange etong dalawa na to. Ito mas matured to mga nandito, eh, no? Halos kompleto na rin yung balahibo. Kesa dito na medyo kalbo-kalbo pa yung datingan. So ayan mga kabuting-ting, ayan yung mga update natin sa mga sisiw natin. Konti na lang, ayan, no? Makikita na natin sa range to. Ayan, maraming salamat sa panonood. Like, share, and subscribe. Ingat mga kabuting-ting.